Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si Papa San Juan ika-23. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya tumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa San Juan 23 ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan. Kaisa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtaak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ka ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ng Hosafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw, at ang buwan ay hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nagninginig ang lupa at langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ang ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan, magpakailanman at tatahan naman ng Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang pagligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay mahahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y maghahari ang kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang magsusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoong, ang ginawa niya ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo, sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Taong 2023, ang tema po ng ating kapistahan ay higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito rin ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ng pagbasa, may isang babaeng sumigaw sa karamihan upang parangalan ang ina ni Jesus Nazareno. Subalit sinabi ng Panginoon na bagamat mapalad ang kaniyang ina dahil nga siya'y naging anak niya, ay higit na mas mapalad ang mga taong tatanggap sa kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sa kanila ang Panginoon at siya'y dadali nila sa kanilang mga puso. Kaya nga po, minsan nang sinabi sa atin ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kay Jesus Nazareno,
tayo ay naging kabilang ng lahi ni Abraham. Tayong lahat naging angkan ng Diyos at magiging tagapagmana ng mismong mga pangako niya. Kaya nga, kung tayo ay nananalig kay Kristo, mayroon siyang pamantayan, habilin at pahayag sa atin. Una, nararapat na dapat marunong tayong makinig. Uulitin ko po, dapat marunong tayong makinig. Sa palagay ninyo, bakit kailangan nating makinig? Dahil maraming bagay ang hindi natin alam. Uulitin ko po, bakit natin kailangang makinig? Dahil maraming bagay ang hindi natin alam at maraming bagay ang pwede pa nating matutunan. Una, natututo tayo sa buhay kung tayo ay marunong makinig. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumago ang isang tao kung hindi siya marunong makinig. Hindi mo malalaman ang karunungan sa iyong buhay kung hindi ka nakikinig. At alam ninyo mga kapatid, ang una dapat nating pinakikinggan ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang ating buhay, gabay at patnubay. At ayon na rin sa sulat sa mga Hebreo, ipinaliwanag nito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya napakaliwanag ang pahayag ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Mas higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos nakapagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kagalingan sa ating karamdaman. Ang salita ng Diyos ang gabay natin patungo sa kalingitan. Kaya mga kadiboto, kung tayo ay makikinig mismo ng salita ng Diyos, tayong lahat, tiyak yun, lalago sa ating pananampalataya. Kung tayo ay makikinig sa mga pangaral at aral ni Jesus Nazareno, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay sa buhay na ito. Kung tayo ay makikinig palagi, madadama natin ang presensya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya alam ninyo, minsan ang mga tao nanghihina at walang gana kasi kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pakikinig hindi lamang natatapos sa tenga. May ikalawang bilin sa Jesus Nazareno. Kailangan yung mga napakinggan natin, tutuparin natin sa papamagitan ng ating mabuting paggawa. Kaya kadalasan, di ba, sinasabi sa Ebanghelyo, manalig ka sa Diyos. Minsan, di ba, kapag tayo ay may sakit, kapag tayo'y walang gana at nanghihina, pag magbabasa ka at mag-aaral ng salita ng Diyos, maraming nagsasabi, Father, tila baga ako lumalakas kapag naririnig ko ang mga pag-asang dulot ni Jesus Nazareno. Kapag napakikigan ko ang ebanghelyo ng Panginoon, tila baga nararanasan ko ang kagalingan sa aking karamdaman.
Tila baga, Father, kapag ako'y nagbubulay-bulay ng kaniyang salita, may kalakasang nagaganap sa aking katawan at espiritual na buhay. Dahil totoong-totoo na ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Kaya nga, pagmasdan ninyo, alas 5 ng umaga, pero napakadaming tao dito sa loob at tahanan ni Jesus Nazareno. Bakit? Lahat kayo nakikinig sa kaniyang salita. Lahat kayo umahanap ng pag-asa sa kaniyang mga salita. Lahat kayo umaasa at kumakapit sa salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, inaagaw ng makabagong teknolohiya ang pagkakataon natin na mas higit na makinig sa salita ng Diyos. Paano mo yan nasabi, Father? Kasi napakaraming tunog, napakaraming musika, napakaraming pwede nating pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, ang daming sites, ang daming applications ang pwede mong puntahan. Sari-saring tinig ang mag-aanyaya sa iyo na pakinggan. Subalit, magandang itanong mo muna sa iyong sarili. Sino ba ang totoong pinakikinggan mo? Kaninong tinig ba ang nagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay nakikinig, isa lamang dapat ang iyong kasagutan. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang totoo at dapat nating pakinggan. Ang tinig niya, tanging siya lamang ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya't ang panalangin natin sa araw na ito, Nuestro Padre, Jesus Nazareno, turuan mo kaming makinig sa iyo. Turuan mo kaming magsabuhay at sumunod ng kalooban mo upang ang buhay namin magkaroon ng tama at mabuting direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay ating darasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian, na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy ng lahat ng dilim. Inaamin namin kami ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa ng buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob, na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos na katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng
kasakiman, manipulasyon at pagkamasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin niyo kami. Magsiupo po ang lahat. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si Papa San Juan 23 ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinamag sa aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si Papa San Juan sa kaniyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon,
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.